autoimmunity rin ang dahilan ng pagkakasakit ni Love Francesca Legaspi. Mayroon siyang chronic urticaria o chronic hives. Nakakaranas siya ng labis na pamamantal, lalo na kapag stressed. Yung pinakamalalang flare-up ko is nahihirapan talaga akong huminga, namamaga yung buong mukha ko. So ayun, and then nagpa-derma ako and then I was diagnosed with chronic urticaria. Parang sabi niya genetically ko daw siya nakuha. Ang lola sa mother's side ni Francesca, mayroon ding chronic urticaria. Posibleng sa kanya raw niya ito namana. So bukod sa extreme stress, bukod sa weather, meron pa ba? Is this related to food? Yes. Kapag mataas yung sugar intake ko, kasi one time, kumain ako ng halo-halo. Di ba halo-halo? So, loaded with sugar. And then, after a few minutes lang, ayun, bumigat yung dibdib ko. And then, namagana po yung lips ko. And then, nag-start na mag-appear yung cold hives sa katawan ko. Depende sa pangangailangan at iba pang mga bagay, iba't iba ang treatment options sa chronic urticaria. Una niyang ginawa sa akin is oxygen therapy. So, ang ginawa niya, may nilalagay siyang mask sa akin. And then, kapag kasi nag-urticaria daw, namamaga pati yung organs mo. So, nagde-deplete daw po yung oxygen. And then, that oxygen therapy will help me to recover from the flare-up na nangyari para umokay daw po yung organs ko sa katawan. Bukod sa treatment mo ng oxygen therapy na sinabi sa'yo, ano pa yung ginagawang treatment sa'yo? Hydrogen water. Pinapainom niya po ako ng 10 bottles a week kasi mas maliit daw po yung molecules nun. So, ang nangyayari is mas nakikleanse niya yung organs ko sa body. So, it does the same thing with oxygen pero hydrogen water lang po siya. Parang detox kumbaga. Dahil pasumpong-sumpong ang kanyang sakit, dumating na sa puntong apektado na rin pati ang pag-aaral ni Francesca. So, dumarating na kasi sa point na gabi-gabi siya umaatake. I have 7 a.m. classes. So, ang nangyayari, online nun. And then, minsan, I fail to attend my morning classes kasi uminom ako ng Loratadine po, yung Claritin, the antihistamine, para ma-lessen yung flare-up ko. Pero ayun, ang drowsy ko kada umaga. Tapos, when I wake up, maga pa din yung feeling ko and then I feel really, ayun nga, nahihilo. Bagamat bumuti na ang lagay ni Francesca ngayon, mas inaalagaan na niya ang kanyang sarili. Stress is really inevitable sa buhay, no? So, what I do is, I listen to my body and I do recreational activities. So, I cope with stress. So, in that way, hindi masyadong stress yung body ko. So, I spend time with my family, I play with my dogs, I go out with friends. And then, ang isa ko pang ginagawa is physically. So, hindi ko na-expose masyado yung sarili ko sa sun. Kasi sabi ng derma ko, if nagpapawis ako, pwede rin siyang ma-trigger. And lastly, kapag nag-workout, I don't do strenuous workouts kasi yung kapag nga super na-trigger yung sweat ko, yung mag-open daw yung pores and then possible na mag-red agad and then mag-flare up na naman po. Hindi madali ang pinagdaraanan ng mga taong may autoimmune diseases. Payo ni Francesca sa mga taong may parehong sakit sa kanya. So I know na it's really hard to, explain sa ibang tao kung ano yung pinagdadaanan natin. But always learn to listen to your body. And kapag umaatake na siya, agapan nyo na agad. Huwag nyo nang antayin na paulit-ulit siya mag-flare up sa katawan nyo. And always consult your doctor po for proper treatment.